Inanguna naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Sugbo Merkadong Barato sa Cebu kung saan makabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at murang presyo ng gulay at pagkain. Yan ang ulat. Inaasahan ni Cebu Gov. Gwen Garcia na para sa 100 na milyong piso na pagbili ng NFA rice, magkakaroon ng 20 milyon pesos ang mawawala para mapanatiling mababa ang presyo. Ang bagong programa ay inilunsad sa Talisay City kung saan kasama ni House Speaker Martin Romualdez ang mga lokal na opisyal, kabilang ang mga mayor at kongresista. Sinabi ni Gobernador Garcia na ang SMB ay isang paraan para tumulong sa pagtupad sa pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing abot kaya ang presyo ng butil. Gayunpaman, ang tanging kwalipikadong makabili ng murang NFA rice ay ang mga mahihirap na pamilya sa Cebu na naprelist ng Town and City Social Welfare Office. Pinapayagan silang bumili ng hanggang 5 kilong stock kada linggo. Hiniling ni Garcia kay Romualdez na tumulong sa pagsuporta sa programa sa pamamagitan ng pagtiyak na matutulungan ng NFA ang SMB sa aspeto ng supply. Samantala, sinabi ni Romualdez na susuportahan niya ang inisyatibo ng Cebu, at idinagdag na dapat itong gayahin sa buong bansa. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anyway, alright. So, pumunta si Tambaluslos, si Speaker Tambaluslos ng Cebu, kung saan nag-speech doon ng Dodong na gano'n ang ilong niya, tsaka ngumingiwi na rin katulad ng pinsan niya. Alright? So, ano doon yung mga manifestations ng pulboronic effect. Right? Okay. So, pumunta sa Cebu para maging kabahagi ng kanilang programang Sugbo Barato Market. Okay? Na kung saan, yun daw ay dream come true ni Kuting, ng ating Pangulong Kuting na wow! Jutang Ginemis, this is it. 20 pesos na bigas naganap na sa Cebu. Only in Cebu. Right? Para gamitin na naman nilang panglilin lang sa Pilipino. Okay? Nag-speech siya doon, mga kababayan. Si Tambaluslos kung saan na parang laseng. Na yung, dahil majoba na yung kanyang Tambaluslos na yung kanyang tinaiba, instead yung tayo niya is straight na ganyan, nakaganon na lang siya kasi yung tiyan niya, ginaganon niya yung itlog niya. Yung itlog niya, di ba, yung maliit yung itlog na iipit. So, dapat straight ka, di ba? Straight ka nakatayong ganyan. Kaya ganon ko lang. Wala akong shape ngayon kasi ang katawan ko is ngayon, parang poste. No, but just kidding, okay? Just kidding, alright? Ngayon, nakaganon siya. Tapos, di ba, dapat naka-straight kang ganyan. Nagsispeech siya palangga, naka-lean on siyang ganyan. Kasi yung itlog niya, para sa lagang Tambaluslos, nakaganon. Nakakatawa si Tambaluslos. Iniipit yung kanyang gamunggo na jetlog. Okay. Majoba, sabi. Alam mo, natawa ako kasi mali siya para siyang lasing na nagbabasa ng speech. Pero kung kunin natin yung mapait na juice ng kanyang speech. So, sinabi niya mga kaibigan na, ayun, dream come true, yung ginawa ni Gwen Garcia na natupad sa Cebu na nagkaroon na nga ang pangarap ni Kuting na 20 pesos per kilogram. So, buong merkado barato. Yeah. Ngayon, mga palangga, nakakaloka dahil malaki nila yung, okay? Yung 20 pesos na bigas at sinasabi ni Romualdez na maraming nagsasabi na imposible yan. Nananaginip lang si Presidente. Oy, sabi ni Tambaluslos, so, but as Cebu has done, sabi niya, it has made dreams a reality. Kung syunga ka at hindi ka sumusunod kay Maharlika, bibilib ka sa buha ka ng Ginemis na to. Why? Kasi po galing-galing 20 pesos per kilo naganap na. Okay? So ngayon, sabi gano'n ng mga tao daw, nanaginip lang si Kuting, hindi namin sinasabing na nanaginip siya. Vangag siya.
never ever na mangyayari ang 20 pesos per kilo na bigas hanggat business partner nyo ang smuggler at you're part of it. Ngayon mga palangga, bago ko bodyakin ng bonggang-bongga, itong mga buwakan ng Ginemes na ito, doon, kasama si mahilig sa boto na si Gwen, okay? Nakamukha ng Momo, okay? Ang sabi dito, ito speech to ng host, sabi nga nun, okay, this has been a national aspiration, goal, and dreams that, sabi niya, Bongbong Marcos, na pangarap ni Kuting noong 2022 election. Di ba sabi ni Kuting, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Okay? So sinabi doon sa speech ba ng ating mga kababayan doon na pangarap ito ni Kuting nung campaign niya at pangako niya ito. At ito na nga, naganap na. While others busy, sabi nito ng host, while others busy in dissecting divisive issues. Oy, hindi kami nagda-dissect ng divisive issue, ha? Dinadissect namin ang pagnanakaw nyo, ang pakikipag-business partner nyo sa smuggler, sa mga sindikato, ha? Anong divisive issues ang pinagsasabi mo? Hitad ng, hindi ko alam kung sino yung host, ng Capitol ng Cebu. Kayo ang busy sa paggugurgur ng mga kalaban nyo. Kayo ang busy sa pagtutumba ng mga vloggers like me na hindi nyo kayang itumba. Unless na makadikit kayo sa akin. Di ba? Yan ang pinagkakabahalan nyo. Tapos, sinasabi dito doon sa event na yon na mga palangga, nagpakita ng mga picture na si Kuting, yung ginamit na naman yung mga bata, na kunyari, tinatapik-tapik yung ulo, inakbay-akbayan, katulad yung dyan sa Malacanang, kunyari, binibigyan ng mga candy. Pinakita yun, hindi kunyari, pinakita talaga nagbigay ng candy, yung mga previous ng mga drama. Sabi niya, abala daw si Kuting sa bumaba sa mga grassroots, sa mga ordinaryong Juan de la Cruz para makita niya eye to eye, seeing for himself yung mga issue at yung sitwasyon ng mga tao sa Pilipinas o yung mga nasa grassroots nga. Ngayon, sinasabi niya dito ng host na my God, sabi niya, deliver ng 81% ang Cebu, ang pinakabaga, ang Cebu ay nagbigay ng 81% na votes kay Kuting. Kaya naman daw ang Cebu ay naging BBM country. Kaya mahal na mahal daw nila si Kuting, mahal na mahal daw ng Cebu si Kuting. Kaya naman, dahil nagbigay ang Cebu ng 81% na voting, of course, Smart Magic ang nagbigay, hindi ang Cebu actually. Let's go back to Smartmatic later, mga palangga. And by the way, abangan nyo, 3 p.m. sa Pilipinas, may interview tayo kay Attorney Glenn Chong. So kaya naman daw, dahil malaki ang nakuhang boto ni Kuting, at itong daw si mahilig sa boto na si Majondang Gwen, di ba, mahilig sa boto yan si Inday. Kaya namimili ng boto. Maliban sa boto, ang binibili, pati boto, ginapalit niya. Alright. So, kaya naman sinusuportahan daw niya ang proyekto ni Kuting na Food Sustainable Efforts Chuchu. Alright. So, mga ganyan-ganyang eklabush, di ba? Then also, mga palangga, ang sinasabi dito, kaya naman daw ang Cebu Provincial Government na pamumuno ng namimili ng boto, ay talaga namang in-ensure itong programa na matikman o makayanan ng mga Cebuano yung affordable na 20 pesos per kilo na bigas. Kasi eto din yun yung mga pangarap ni Kuting na kadiwa ng kadiwa, di ba? Remember the kadiwa nung last year, kung saan doon tayo nagsimulang binakbakan sila dahil doon sa sibuyas. I'll tell you something about this kaletsiyang 20 pesos per kilo na bigas. Akala ninyo matutuwa kayo? Ano ang kwento sa likod nito? Unang-una mga kababayan, i-warm up ko lang yung mga brain ninyo ng konti. Balikan natin noong December, yung nagtaasan ng mga sibuyas. Umabot ng 800, 'di ba? Ano nangyari doon? Ang Department of Agriculture
alright, ay nakipag-sabwatan. Okay? Kung nakipag-sabwatan si Kuting doon sa what? Sa Bonina. Alright? Bonina Cooperative na kung saan bumili sila ng sibuyas na 530 pesos per kilo. At ibinenta nila sa market sa Kadiwa ng 170 pesos para masabi sa taong bayan na, hey, hindi totoo na nag-800 ang sibuyas o nag-600. Kasi merong nabibili sa Kadiwa na 170. So subsidized, okay? Ginamit ang pondo ng gobyerno para kumita si Bonina. I don't know what's going on with the hearing right in the past. Kasi nga, you know, kasabwat ang gobyernong ito sa smuggling. Remember that, ako ang unang nagpasabog yan sa channel ko, Palangga, ng bonggang-bongga. So, binili ng 530 per kilo, din ibinenta ng 170 pesos per kilo sa Kadiwa para masabi lang na ang galing-galing ni Kuting. So, that's band-aid solution and that's panlilin lang sa taong bayan. It's the same thing dito sa Cebu. Bakit kamo? Pinublish sa media, ang galing-galing ni Kuting, ang galing-galing ni Tambaluslos, ang galing-galing ng pinsan ko na si Marcos, nagkatotoo na ang kanyang mga pangarap na 20 pesos per kilong bigas. Ang kwento sa likod niyan ay what? Maliban pa sa delivery ng speech, okay, dun sa event na yon na kaya naman hindi binigo o talagang binigyan ng importansya ang mga taga Cebu, kaya nagkaroon ng 20 pesos per kilong bigas, dun pa lang tanga na kayong lahat. Why? Cebu lang ba ang naghihirap? Eh di ba rich country yan? Rich province yan? Na sinasabi niyo mayamang probinsya. This is for the heck of the conversation, mga palangga, na sinasabi nila ang Cebu ganito, maraming chucho, maraming ganyan. Di ba? Cebu lang ba ang nangangailangan ng 20 pesos per kilong bigas? So dapat doon lang kasi doon siya nakakuha ng maraming boto, 81%. So dapat doon para sa susunod na eleksyon, pamumurahin yung nabibigyan sila ng ganong klaseng opportunity, which is hindi ko ako against doon. Kung pwede nga lang, ibigay na sa inyo lahat yung mga bugas na yan eh. But the thing is, ito ang kwento. Nag-alat pala dyan ng 100 million pesos ang Capital Provincial, ang Cebu, ang gobyerno ng Cebu, naglabas sila ng pera na 100 million mula sa pondo ng Capital, ng pera ng bayan, at binili ng bigas sa NFA. Okay? Magkano? 100 million ang ibinigay, ang pinondo ng Capital, yung binibenta nila na 20 pesos per kilong bigas dyan sa ating mga kababayan, mga palangga, binili nila sa NFA, according to them, doon sa sinabi nila, ng 25 pesos. So ibig sabihin, hindi totoo na available ang 20 pesos kilo na bigas because of, bumaba siya, because of what? Dahil maganda ang leadership ni Kuting, sinuportahan niya yung sektor ng agrikultura, yung mga machineries. You know what I mean? Yung lahat sinuportahan niya yung mga farmers. Kaya na-reach natin ang 20 pesos per kilong bigas. So it's freaking fake news, darling. Binababoy na naman kayo ng mga hinayupak na to kasama itong mahilig sa boto. Natiguwang na. Yup-yup pa ng yup-yup ng boto. Okay, ngayon, ano excel sa banga? Nilabas sa media, wow, galing-galing. Galing-galing ni Kuting, galing-galing ni Garciang Maboto, galing-galing ni Tambaluslos, ang galing-galing ng mga konsihal na reach natin. It's fake news. Hindi bumaba ang bigas ng 20 pesos per kilo. Binili nila ng 25 pesos from NFA. Hindi baka. Yung ibang bigas, binili nila, smuggled rice pa yun. Di ba remember the Malaya rice ni Martin? Yung may 5 barko na hinuli nila kunyari, pero magkakasabwat sila. Diba? Inulat ko sa inyo yan. So anyway, sige, ano tayo dito? Tututok tayo sa 25 kilos. So, mga palangga, so, nalugi. I mean, I didn't know na malulugi sila. So, 20 million, kabaga, kung 25 pesos nila binili, so, 20 million yung lugi ng capital o ng gobyerno ng Cebu. Okay, fine. Ang sa akin lang ito. Kung yun ay smuggled goods o smuggled rice,
na ni-raid ni Tambaloslos at ni Kuting at ni Lisa dun sa 5 barko na sinasabi ko at kapalit ng smooth transaction itong mga smugglers na to, is business partner nila, mga palangga, to coming in to import. Tama ba? Yeah, para import, para magpasok ng mga produkto, not only bigas, kung ano-ano pang mga commodities. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.